Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Aquarius. Paunang mensahe po ninyo ay Temperance Energy. Ayan. So, sa Temperance Energy naman, this is about patience, no? Maaaring ang iba sa inyo dito ay siguro nagmamadali, you're in a rush, hindi na makapaghantay, maaaring meron kayong mga hinihiling, meron kayong mga inhihingi, no? Na request, may nire-request kayo sa universe and maybe nagmamadali na kayo, no? Yung ganon. Kaya ina-ask kayo dito to be patient, okay? Be patient and just wait, no, for the right timing kasi lahat naman, 'di ba? Nangyayari according to the divine order and timing. So what else? We have the sun. Wow, Aquarius, napakaganda nito. Bonggang-bongga ang energy na to kasi the sun energy is the most uplifting, sobrang happy, sobrang optimistic na energy ito, no? Para sa inyo, Aquarius, mababalot kayo ng liwanag, magliliwanag ang buhay, magliliwanag ang lahat. Kaya maaring ang ganap din sa karamihan sa inyo dito, Aquarius, is that kahit may mga problema kayong pinagdadaanan sa ngayon, rest assured that you will be able to find the solution to it, no? Kahit may mga dark circumstances kayo na pinagdadaanan sa ngayon, eventually mapapansin ninyo that mahahanapan nyo na ng lusot yan. You're going to find a way out sa sitwasyon na yan. Ano? So, mababalot kayo dito ng liwanag. This is also a time for achievement, accomplishment, a time for success, a time for happiness and joy. So, we have the Queen of Voices, Aquarius. Maaaring ang iba sa inyo dito, kailangan ng mag-declutter ng buhay ninyo. This is decluttering time. Panahon na to para mag-release, mag-let go kayo ng mga bagay, tao, or even situation that doesn't serve your highest good anymore. Okay? We have Hanged Muse. Yan. Patience. This is also about patience, no? But dito naman sa Hanged Muse, pinag-practice kayo dito ng patience and at the same time, inaanyayahan kayo dito na mag-reflection mode kayo, mag-introspection mode kayo, no? Para nang sa gayon, makapag-isip-isip, makapag-muni-muni, makapag-review kayo ng inyong sarili, okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for some of you. We have number 5, attachment. Ayan. So, dito naman sa attachment energy, maaaring meron dark, dito, situation, ano, na kinabibilangan ng iba sa inyo. Maaaring unhealthy attachment ito. Maaaring, siguro addiction, obsession, toxicity, no? Sa paligid ninyo or sa mga tao that you are dealing with or ang sitwasyon mismo ninyo, maaaring toxic ito. Kaya maaaring ang nakikita ko dito parang unti-unti nakikita nyo na yung liwanag, kaya unti-unti gusto nyo nang magkaroon ng pagbabago sa inyong sitwasyon, sa buhay ninyo. Kaya parang ito, you are on the road to detaching yourself from whatever this dark circumstances or unhealthy attachment na kinabibilangan ninyo. With the sun energy, mapapalitan na yan talaga. Magliliwanag ng inyong isipan, makikita nyo na dito ang tamang daan na dapat ninyong tahakin. What else? We have first chakra, Archangel Michael. So, yung first chakra, this is about feeling secured, no? So, siguro ngayon, magbabago na din yung pakiramdam ninyo kasi maybe you are feeling insecure about yourself or insecurity ito pagdating din sa relationship, pagdating sa finances. Maaaring may mga ganun kayong nararamdaman. Pero ngayon, Archangel Michael is going to help you to feel secured, no? You will be able to take action na para
makapag-lay kayo ng solid foundation on those areas na sa feeling ninyo lacking kayo or sa feeling ninyo kulang kayo. Okay? So, what else? We have number 36, second chakra. Ayan. So, dito naman sa second chakra, this is the energy center, no? Na nag-govern sa sensuality and the creativity. So, siguro ang iba sa inyo dito, lalo-lalo na doon sa may mga karelasyon, maaring ito yung kulang. No? Maaring nagkukulang kayo sa aspect of sensuality. No? Kaya maaaring, this is a reminder for you na yun ang missing piece para mas lalo pang maging closer kayo ng inyong person, mas lalo pang maging masaya, passionate ang inyong relationship. For others of you naman, yung speaking of creativity, baka ngayon may ilalabas nyo na din yung inyong creativity. Maaaring merong mga opportunities din dito that is going to give you a chance para ma-express din naman ninyo yung inyong mga creative prowess. We have forgiveness and understanding. Ayan, so maaaring ang pagpapatawad at ang pag-iintindi, no? Sa mga taong nasa paligid ninyo, maaring ito yung magiging susi din ninyo para kayo ay talagang totally maging masaya na sa ngayon, ano? Maaring magkakaroon na din kayo ng acceptance, maaring mas maiintindihan nyo na din yung posisyon, no, ng ibang tao. Maaring mas maiintindihan nyo na ngayon kung bakit gano'n ang mga behavior nila, gano'n sila mag-act, gano'n sila mag-react, no? Maybe you are just going to expand your heart and you're going to choose love. Kaya magkakaroon kayo ng willingness to understand and forgive those people, no? Take charge and action. Ayan. So, hindi na kayo dito magpapatumpik-tumpik pa. You are definitely going to take action. Whatever it is that you are envisioning for yourself, magte-take action na kayo, gagalaw na kayo, magagawa na kayo ng mga bagay na, alam mo yun, makakatulong sa inyong sitwasyon. Okay? What else? We have romance and connection. Ayan. So, maaari din ang iba sa inyo dito, merong love connection na mabubuo, romantic connection na mabubuo, no? So, there could be something na mabubuo dito romantically or maaaring friendly connection din ito. Aside from love connection, maaaring friendly connection din ito na mabubuo for some of you. Posible din na yung romantic relationship ninyo ngayon, kung meron man, ay maaaring ngayon mas magiging masaya kayo, mas magiging closer kayo, maybe because of the sensuality na may babalik ninyo sa inyong sitwasyon. So maybe you're going to ignite the fire muli, no? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.